Magandang umaga po mga kabakbakan. Ang ating pong guest co-host sa araw na ito ay noong 2013, siya po ay naging Stag Breeder of the Year ng LGBA, Stag Breeder of the Year ng UFCC Group, at Stag Breeder of the Year ng LAGBA. So sa Stag, puro panalo. Back-to-back po yan. Nitong gumulang ang mga manok, naging Cockfighter of the Year naman sa NCA, Cocker of the Year ng 2014. Just recently, Cocker of the Year po ng 2016 ng LGBA. Ang mga manok, napakaganda at nananalo hanggang ngayon, di ba? Anak po ng aming kaibigan ni Eddie Boy Ochoa, walang iba, anak ni Mang Dave Arañez, si Edwin Arañez. Magandang umaga sa iyo, Edwin. Good morning po sa inyo. Salamat sa pag-visit nyo, sir. Sir, it's an honor to have you here. Anong araw, akala ko, yung mga sweaters, yung mga talisain, magaling sila sa stag fighting. But it has now been proven na with the 2014 Cocker of the Year, no? At ngayon, 2016 Cocker of the Year, pwede pala silang ilaban as cock. Yes, we've tested them na sa cock. Papasalamat din ako kay paring Arman Santos, which siya yung naglalaban talaga ng mga manok. Kundi naman dahil sa kanya, hindi rin mo makakarating doon sa mga ganong labanan talaga. So, papasalamat ako maigi sa kanya na until now, ino-honor niya pa rin yung mga produce namin ng mga sweater, Gilmores and Kelsos. In behalf of my partner, Vice Mayor Rafi Camp, we are honored to have you here sa farm namin na makavisit kayo ulit. Ano? Pag pumunta yung bakbaka na, ibig sabihin. Hindi naman. Makikita na ulit tayo sa ano. So, thank you for visiting again, ha? It's an honor to have you here. Alam mo, Edwin, mga kabakbakan, alam niyo naman kami, mahilig kami sa mga old-time na mga breeds. Yung mga Persiflowers, yung mga Jack Walton Hatches na never heard na ngayon, no? Yung mga Albanese, ganyan. Pero sabi nga ni Eddie Boy, alam mo, Joey, sa time ngayon, kailangan meron tayong sweater. Dahil ang sweater, ang gwapo. How many years have you been breeding these sweaters? Hindi ko na napansin, ang bilis nung panahon. When they told me, it's been 20 years na. So, nagbe-breed kami nito mga sweaters. 20 years na yung red. So, nagulat na lang ako, ang bilis, ano? But, I still honor pa rin yung mga galing na mga bloodlines, yung sasabi nyo mga old. Just like you, I've seen you won yung World Slasher, ano? So, hindi mo rin pwedeng biruin. Every bloodline is good talaga. Yung competition is getting stiffer and stiffer. So, walang pangit, walang mahinang bloodline eh. It's just a matter na siguro swertihin tayo ng konti, ano? Mag-perform yung manok. Ako, hindi ako sa swerte umaasa. Sa pag-aalaga yan. Saka nasa manok? Well, of course, the bloodline is there. Pero, paano mo mapapatagal ng bloodline mo kung hindi ka marunong mag-alaga, kung hindi mo bibigyan ng oras at pasensya, di ba? Yan, Jan. Partner, Jan, bawa ko talaga dito kay Edwin. Ang gaganda ng manok. Yung mga inahin, impeccable. Yung guwapa, yung mga broodcock, ang gagwapo, ang tindig, maayos. Talagang wala kang maipipintas. No? Para bang seeding fair nung pintasan ni Lance yung isang manok, biglang pinilipit ang leeg. Oo, sarap namin. Totoo yun, totoo yun. Kukunin ko na sana yung manok dahil may konting depekto lang naman. Bigla niyang talagang pinilipit ang leeg. Yes, ganun ka-stricto talaga si Mr. Ding Fair, ano? So, ako yung respect ko talaga nasa kanya. Lalo na si Mr. Johnny Jumper, Carol Nesmith, yun yung mga nire-respeto ko ng mga breeders na talagang yung standard nila masyadong mataas. So, yung pala mga sinusundan mo, mga yapak? Yes, I've been following them, ever since binivisit ko yung farm nila. Kumukuha rin ako ng mga standards nila, yung mga traits na ginagawa nila sa farm nila, and then I bring it back here para may practice din natin. And sinashare ko rin sa mga kapwa breeders natin na ito yung natututunan natin. So, kung idol din natin yung mga yan talaga. They're such good gentlemen of the sport. Okay. So, halimbawa, meron kang isandang inahin. Sa pampagpili mo, sa screening process mo, ilan na nakakalusot? Konti lang. We're considered as heavy color. Nakakalka talaga, no? If I get through yung mga pullets ko, marami talaga ako. I call so hard na marami ako napapatay talaga. Now, yung may iwan, that's what we offer for our buyers para yung satisfaction would be guaranteed talaga na maganda yung nakukuha nila. Okay. Now, tingin ko sa Pilipinas wala nang room yung mga maliliit na mga manok kasi magaganda na yung sukat ng So, wala nang bibili siguro ng mga mabababa.
Aray ko. So, ang gusto ng Napaaray mga ako buyers, sa dami kasi ng mga seminars ngayon, natututo na sila na pumili talaga ng manok, ano? Iba na yung development ng cockfighting dito sa atin. At saka dapat magpasalamat din tayo sa mga kumpanya na naglagay ng pera for research and development para mag-produce ng feeds Yes. na gagamitin natin para sa mga alaga natin. Actually, I think dito lang sa Pilipinas meron ganyan. Miski sa Amerika, wala namang nag-specialize sa game pound. So talagang dapat pasalamatan natin. Imig, Warhawk, Thunderbird, at yung iba pang gumagawa ng feed. Talagang malaking tulong sila sa industry ng pag-aalaga ng manok. Alam mo, Eddie Boy, Edwin, napunta naman ako sa Amerika ilang beses na, di ba? Alam mo kung ano inaantay nila at ini-expect nila sa amin? Yung magdala kami ng gamot sa kanila. Dahil ang mga gamot natin dito, talagang magagaling. Yes, yung purga lang, pag yung mga dewormers natin, pag dinala mo, tuwang-tuwa na sila, pasalubong mo, no? So sabi nila, dito, kanya-kanya kaming formulate ng pumurga or feeds, ano, kanya-kanyang halo. But sa Pilipinas, spoon-fed na. Balanced nutrition na yung ginagawa ng mga ano natin. May pera ka lang sa bulsa, makakabili ka. Makakabili ka na. Kasi yan ang offshoot ng ginawa ng illegal ng pagsasabong. So wala na mag-produce pati mga gamot. Yan ang masamang epekto. Oo. Pero alam nyo, galing ako sa Bali, Indonesia, mga kapakbakan. Doon, merong isang Pilipino, no? Si Raymond Campos. Yung mga manok niya, yung pagkain, alam mo, kung ano-ano yung ginagawa niya para lang magkaroon siya ng protein content na ibibigay sa mga manok. Ganon. Kasi nga wala silang available na patuka galing doon sa kanila, sa Indonesia. Masarap ang labanan, ang lalakas ng pustahan. Yes, Diba? if I remember right, yung dad ko rin, dati naghahalo ng palay, ng mais, ng trigo. But now, swerte na yung batch natin ngayon na ready-made na yung feeds. Wala ka nang gagawin. Dadakotin mo lang, itcho mo na sa manok. Conditioning, pang breeding, we have all ng kailangan natin, ano. So sabi ko, swerteng-swerte, tama yung sabi mo, sir. Dapat magpasalamat tayo sa mga feed company. Imagine nung araw, mga kabakbakan, para bumili kami ng oats, pupunta pa kami sa Ongpin, sa Tetuan. Tetuan. Yung Sita and Sons. Sita, exactly. Sabi yung dad ko. Di ba? Kasi yung tatay mo, kakontemporary mo. Pero maiba ako ng usapan. Alam mo, nung umakit ako dito sa inyo, ang daan, naku po, sabi ko sa'yo, dapat siguro mag-helicopter ka na lang dahil napakasama ng daan. Pero pagdating ko dito sa farm, para kang nasa Gloria. Para kang nasa Amerika. Ang setup na ito, setup na Amerikano ito. Yes. Isa to sa mga natutunan ko kasi sa States na yung malilinis yung area nila, well-maintained. So gusto ko rin pag pupunta yung mga bisita, na nasisiyahan din sila kasi dumayo sila ng pagkalayo. It's a 4-hour drive from Manila. So pagdating mo naman yung na-relax naman sila. At saka sulit yung pinag-ipunan mo para bumili ka ng broodcock. Nakakasiguro ka na healthy yung mga manok at matitikas at magagaling. Yeah. Of course, the record will speak for itself. Hindi mo naman kayang i-repeat yung record na nagawa na itong 20 years. Partnership ni Rafi at saka ni for Edwin. 20 years. We're very fortunate na nandito pa rin. Mukhang daig mo na nga yung binila mo ng mga manok eh. Ay, hindi naman. Hindi naman. Yung mga Doon pa rin binila tayo mo ng mga- kumukuha ng ano natin, ng mga Pero brood stocks natin. other than those that you have mentioned already, Ding Fair, Carol Smith, and meron ka pa bang ibang kinuna ng mga sweaters doon sa Amerika? Well, yung sweaters kay Mr. Ding Fair lang talaga. We've been trying to source out bago mga sweater blood but we haven't found one pa. Now we're trying yung roundheads, Mr. Gary Killiam. Okay naman, but we're testing it with the sweaters. Nalaban na sila for 2 years but we're still trying to test them out. I see. So you're breeding now sweater roundheads. Sweater roundheads. We're trying out yung sweater roundheads. But the ones you were fighting before are basically Gilmore sweaters. And Kelsos pa. Okay. And Kelsos. These Kelsos came from Johnny? Mr. Johnny Jumper pa rin yung Kelsos namin. And then yung Gilmores came from Carol and Sue Wilson. And how about the whites? Kasi sumisikat yung whites nyo bukod dun sa talisahin ni tatay. Yes, sa dad ko yun, ano. I never really like yung mga off-colors. Pero sa labanan, maraming off-colors. So you have to breed some of them para ma-orientate yung mga manok namin. So I try to breed them sa mga sweaters. Kaya ang show natin, gusto natin, kaalaman hindi lang naman yung meron ka, gano'n. With this setup, ang ganda-ganda. I'm sure nagkakaroon din ng problema rito, Edwin. Anong mga common practices mo rito para kung magkaroon ng whatever problems they have here, pwede mo ba i-share sa mga televiewers natin? Pero bago niya sagutin yon, Ano? magpapatalastas muna tayo. Sige, kailangan yan. Mahirap na tanong yun. At sa aming muling pagbabalik,
Bakbakan na! So, Edwin, tinatanong ko ni Eddie Boy. Kasi nga, alam mo, siguro you have the best veterinarians. You have the longest experience bukod sa kanya, no? At you have the best game fowl. Ano yung mga nagiging problema mo dito na pwede namin kapulutan? Well, Ang solusyon. honestly, lahat ng farm nagkakaproblema. Walang farm na hindi nagkakasakit, walang farm na hindi namamatayan ng manok. But may iwasan natin yan kung yung tamang biosecurity program, ano? Yung cleanliness ng farm, yung vaccination program mo, kailangan mahigpit yan. And then yung mga manok mo, huwag mong tipirin talaga. It has to be supplied with vitamins, yung antibiotic. Ina-anticipate ko na pag masama yung panahon, bigyan mo sila ng mga preventive na mga antibiotics. Pag mainit, you just have to give vitamins and electrolytes. Pero pag nagkakasakit na, kailangan meron ka talagang vet na naghahawak ng farm. Kasi with this kind of setup, hindi mo pwedeng na sarili lang natin. You don't know, sila yung nag-aral eh. So, you have to have a vet talaga na makokonsult. Oo, kasi malaki yung investment mo rito Hindi eh. pwede isugal. Hindi Ah, pwede. so, Lalo dito, ang daming manok. Pero mga kabakbakan, isisingit ko lang. Binanggit mo yung biosecurity. It is not enough na mag-spray kayo sa sapatos nyo. Kapag yung sapatos nyo meron nakasiksik na dumi, putik, yung ibabaw lang nun ng nalagyan ng gamot, yung ibabaw lang ang masosolve. Ngayon, pag naglakad ka at natanggal yung putik na yon, na lumabas ngayon yung gitna na hindi naabot ng gamot at meron sakit, magkakasakit yung mga manok. pwede yan. Kaya, Ang dirt hindi niya maayos. kaya kinakailangan talaga magbakuna. Bukod sa bakuna, pero talagang preventive yung meron kang mas maganda sana talaga tire dip kasi pag pumasok doon yung gulong mo at nahugasan, lalambot yung mga putik, matatanggal. Talaga submerge. Kaya, Isa-submerge mo kasi. Yeah. O, tapos pag nag-spray ka, hindi lang yung ilalim lang ng swelas. Nagkaroon ba ng nung may outbreak, meron ba dito around the vicinity? Well, we're very fortunate na hindi kami nagano kasi ready yung vet namin doon sa and then nag-vaccinate kami, we revaccinated again and then yung farm was put in quarantine. Aha. So every week nagdi-disinfect kami and then mahigpit yung mga tao hindi muna lumalabas. So Pag nagkaroon ka ng suspect, ano ba, nakita mo na tila gumaganon yung leeg. tumawag na tayo ng kakampi natin, yung veterinary natin na tatawag. We have to have them tested kasi hindi naman pwedeng tsamba natin na Oo. NCD agad. Especially yung current na mga sakit yung ngayon, yung NCD scare ngayon, ano? So medyo mahigpit din kami. After Ba, dapat lang. every week, we have to disinfect yung the whole farm. And then you have to keep on vaccinating every month kasi hindi natin alam kung ano yung NCD na kalaban talaga natin eh. Hindi ma-figure out pa hanggang ngayon. Alam mo, maganda rin yung mga balita ko, meron mga programs ngayon yung mga kumpanya na naggagawa ng feeds. Meron sila ngayon mga program na pinapapunta na sa iba-ibang lugar, nagba-vaccinate sila, nagbibigay sila ng mga kaalaman paano pag-aalaga ng manok. Talagang ang laking tulong nito sa mga ano. Hindi lang yon. Ang Bureau of Animal Industry, mga kabakbakan, nagbibigay ng libreng bakuna. Well, malaking tulong Oh, yun sa siyempre. mga, especially do sa mga small-time breeders. Malaking tulong talaga yun. Oo, dahil diyan maraming hindi nakakapagbakuna. Dahil pag mahuli kang bakuna, pang 1,000, ang sisi mo, 10 lang. Mag-iisip ka, kailangan ko ba ito? Ang mahal nito. Ang daming sayang. So hindi na lang, bahala na. Doon. Tapos, Malaking problema. nagbakuna ka sa farm mo, pinadala mo ngayon yung bakuna mo doon sa kapitbahay. Yung mga bata nag-tongue itch. Nawala na ng ano yun, di ba? Nawala na ng saysay yung gamot. Pumaso na. O, at saka nila dinala. Pagka yun kasi, yung kapitbahay mo, tinamaan, malamang tamahan ka rin. Kahit na bakunado ang mga sisiw nyo, ang mga manok nyo bakunada, meron tinatawag na field challenge. Matapang yan. Kaya wag niyo sabihin bakunado manok nyo, walang tatamaan, meron pa rin tatamaan. Yes, meron na gano'n yung hindi maganda yung take ng vaccine sa manok. Kahit sa mga fowl pox, minsan bakunahan mo yung 100 na sisiw mo, may padala-dalawa. Yun ang Tama. poor takers kung tawagin nila. Ang kagandahan naman sa sa fowl pox, pag nagbigay ka, after a week, tignan mo, pag may scabs, alam mo, lumepekto. Well, may gusto ko isang i-share na ginawa namin for it's a third year now. Yung inintroduce ni Dr. Andrew Bernardo na random blood testing. First, we test yung breeders namin, blood testing yung breeders namin, and then we have them vaccinated. After 2 weeks, iba blood test ulit sila to test yung titer kung ganun kataas yung
immunity nila. So may sinasacrifice And then ka. a month before gamitin mo na yung breeders mo, iba blood testing ulit namin. So we'll check kung mataas pa rin yung titer. So kung mataas pa rin, we're sure na yung parental immunity na ibibigay sa sisiw namin Na ipapasa yan would be mataas. So that makes sure na maganda yung quality ng mga sisiw, yung health ng sisiw na lalabas sa kanila. Magandang practice yung ginawa namin. It's been 3 years na maganda yung... At saka tatandaan nyo mga kabakbakan, pag nagbigay kayo ng live, 2 months lang ho ang ano yan. Yes. After 2 months, kailangan mag-revaccinate ka. Or kung gusto mo, magsaksa ka ng killed. Pag nagsaksa ka ng killed, mas matagal yan, mga 5 to 6 months. Yes, totoo po yun. PPD. Akala ng iba pagka-vaccinate, Ayos for na. a year na, no? So, magandang information ito sa mga kapwa breeders natin na nagtataka na na-vaccinate ko yung ano ko pero tinamaan pa din ako. This is a good time na makuha ni ma-pick up nila yung sinabi nyo, sir. Kasi 2 months lang talaga yon. You have to revaccinate talaga. Punta naman tayo sa conditioning ng game fowl. The last time I was with you, nakita kami ni Alvin. And isa siya sa mga magagaling mag-point ng manok dahil nung araw, como yung papa mo, magaling magtare, nagmana ka rin at saka si Alvin, di ba? Oh, and he worked for a while with no less than Carol Smith. Yan. Kaya siya yung mga kinikilala ko pagdating sa pointing. Kumusta yung team ninyo ng conditioning? And what pointers can you give dito sa mga nanonood sa atin? Well, just the same pa rin yung team. Di naman nagbago. Sila pa rin yung naghahanda. Si Alvin pa rin. Except na nasa San Pablo na siya ngayon. Na kay Arman Santos na siya. We're still doing the same practice na dry and empty pa rin yung mga sweaters namin. Pag nilaban kasi namin yung sweaters na medyo may laman o may tubig, talagang ayaw silang pumalo. Ang sabi namin parang pag pinakain mo, parang pang ilalim na eh. Parang pinipiga nyo na yes, gusto, pinipiga po namin yung sweaters namin. Pinipiga, you mean ilang grams ang... Well, yung day of the fight namin, normally nagsisimula kasi ngayon ng sabong sa Manila, mga 12, 11. 12 noon. So yung first fight namin should be fight mga 11 o'clock. Ang bigay na lang namin siguro mga 3 butil na lang siguro ng Sa umaga. corn, no, na crack corn sa umaga. Wala nang inom yun. Wala na po siya. So, sa rule of thumb, more or less, ilang grams ang ini-expect mo na i-pull out mo sa... Yung na nileles board ka mo. Ang bawas kasi po namin sa submission is 70 grams. So we have to pull out 35 grams sa kanila on the day of the fight. Balita ko kay Alvin, 100 grams daw si Carol kung Yes, so mag-less. yung 3 days na kasama na yung 3 days kasi 3 days before nagda-drop na, 2 days a day before and then day of the fight malaki. Sinusubukan ko yun. Kailangan lagi ko kayo may dalang gunting. Bakit? Pagka bababadweight ka, di gugupitan mo. Di ba? Magandang Ang mahal practice yan. yata Mahal yun ng eh. bad weight. Oo. Mahal. Ang gusto ko lang malaman ng mga viewers natin, this doesn't apply to all bloodlines. May Yes. different bloodlines require different pointing methods. Yan. Ito, nag-work lang sa amin para baka mamay may magalit ginawa tas hindi pumalo. Puro talo. Mali yung tinuro. Ano? Different bloodlines require different conditioning and pointing methods. Right. I agree. As a rule of thumb, kapag ka po ang manok nyo yung matalino, huwag nyo masyadong gugutumin at Yes. nagiging pusakal. Nagiging apurado sila, nawawala yung diskarte. Yes, yung madiscarding manok. Ano yung mga madidiscarding manok, Eddie Of course, the life for mga roundheads, ganyan ang mga ano. Yan ay, miski hindi mo handa, mga basta hats. lagyan mo lang ng katawan yan, Tama. papalo na yan. Ang Roundheads sweater, pala. ang sweater kasi blend ng ano yan, solid and light foul. Kaya super sila. Yun nga lang, medyo meron silang kinakailangan na ilagay mo siya doon sa criteria na yun. Talagang parang makina yan. Ang tanong mo, bakit ko ginagawa yung pigain yung manok samantalang ang mga manok ko mga butcher ang heads? Bakit mo ginagawa yun, Joey? Alin yung pagpipiga ng Pagpiga, manok? Naglelas ako ng mga 70 to 80. Paano mga manok ko puro punggo? Okay. Okay, pagka piniga ko sila, at least makakalaban nila, mas magang sa kanila, hindi na sila masyadong agrabyado sa height. Mga ganyan na lang. Yes, but if they can take yung that kind of pointing method, pwede yun talaga. Kung kaya ng manok talaga, depende rin sa manok kung kaya talaga nila yung pagdadrop ng weight. So, what do you do? Ang pinaka-importante, kilalanin mo yung manok mo. Exactly. Subukan nyo po itong mga pinag-uusapan namin doon sa inyong farm, doon sa inyong gradas. Huwag nyo pong dadalhin sa sabungan at tetesting. Baka magalit kayo sa amin, di ba? Ready na yung mga tao. Hawak na yung ballpen. Ang number phone namin is 0917-624-5061. 0917-624-5061.
Oh, yan po mga kabakbakan, ang sikat na sikat, magaling mag-alaga ng manok, maraming alaga, guwapo mga manok, maraming panalo. Si Edwin Arañez, bakbakan na!